Ano ba yan, guys? Pag sa abroad kami pumupunta, ang aga namin gumising para pumunta sa kahit saan-saan dyan. Mga negosyo, mga lakwatsahan. Tapos pag sa Pilipinas, ganun din. Alas 7 pa lang po ng umaga, ginigising na ako ng ate ko kasi pupunta daw kami ng Ongpin. Sino ba yan si Ongpin? Bakit kami gigising ng maaga para sa'yo? Guys, second to day 2. It's raining in Manila, but di ka pa nalalamig. Yun pala yun. Ito pala yung Manila na sinasabi nila sa kanta. Pero good morning you guys. Time check natin. Kaka-alas 8 lang ng umaga and my sister is already preparing kasi she wants to go see Binondo, Manila. And because hindi ako nakapunta pa din dyan ever, syempre, wag tayong magmukmuk dito na para tayong broken-hearted. Sasama tayo, titingnan natin anong nasa Binondo at kakain ako. Kakain pa rin ako, no matter what. So dito ako natulog, guys. Ayan. Okay. So dito ako natulog kagabi. I slept on the sofa kasi I'm not used of having someone sa maliit na kama. Maliit kasi siya, queen size. Tapos magalaw kasi ako, guys. Kakahiya naman kay ate. Kaya dito ako natulog, pero kita nyo naman, cloud foam siya, so sobrang comfortable. Na kay ate yung kumot, so towel yung ginamit ko. Hindi rin ako masyadong nagkukumot. Pero I like this kind of, yung texture nito. Gusto ko siya sa balat ko kapag natutulog. So okay na sa akin yung towel. Nakatulog kami around 11 kasi nanood kami ng ate ng Netflix. Hindi kami nag-board games kasi pareho kaming bobo. Hindi pinatulan ng board games. Basically, hindi naman namin nakalat yung bahay except sa mga remote na ginamit namin here and there. But the sun is up, the weather is bright. Ayun, and my sister said hindi kami kakain ng itlog kasi doon daw kami kakain talaga sa Binondo na side. And ngayong araw, gusto ng ate ko kasi dito namin dito, marami kaming gustong gawin ng ate ko na first time bago namin ma-meet yung aming talagang imimit dito sa Quezon City, Manila. So sabi ng ate ay gusto niyang pumunta sa Ongpin Street kasi ang nandyan daw ay mga gold. Si ate mahilig sa ganyan, ako hindi ako mahilig. Pero syempre, one is for all is for one. Mali, one for all for one pala. Sasama tayo. And syempre mas masarap maglakbay-lakbay kapag may kasama. And then we would like to see if makapunta kami, ma-experience namin yung BGC dito. Ngayon kasi hindi pa rin ako nakapunta ng BGC. I would like to see if ma-experience namin yung Grand Venice Canal. Ayan. Yung parang nasa tayo, no? Parang nasa Venice. So dito natin titingnan kung ma-experience man natin siya. Another thing is we would like to see if makapunta tayo ng SM North EDSA. And lastly, guys, gusto ko sanang i-experience, sabi ko sa ate ko, baka pwede naman natin experience pumasok sa isang comedy club. So malapit lang pala kami dito kay Vice Comedy Club. Yung comedy club ni Vice Ganda, na nandyan sila Lassie, nandyan sila yung isang paborito ko, basta yung mga friends ni Vice Ganda, sila yung mga comedian. So gusto ko sanang makapasok doon. Hindi ko alam kung afford ba namin, titingnan namin. Pero that's yun ata yung mga mangyayari ngayong araw. So abangan ninyo, guys, samahan nyo kami ng ate ko for our day 2 in Metro Manila. Okay, tara na, let's go na. Ayan, guys, ready na kami for day 2. And for today, I'm wearing Mayumi Thailand Closets Summer Coords in Tiger. In Tiger design. Kasi tatlo yung ganito namin. Merong sage green, merong dark green, then I have this very pale pink or faded pink. So, shorts po ito, kasya hanggang large, and then yung top niya, kasya naman tayo dito, hanggang large din. So, nag-shoes na tayo para comfortable. And, yeah, let's go! Paano nyo malaman na virgin yung inyong kausap? Laging nagsusuot ng bulaklak na hindi bumubuka. Outfit of the day. Good morning! Wow! Punta
na tayo, guys. Morning. Ay, ayan, nahulog pa. Okay po, thank you. Okay guys, andito na tayo sa kotse. Tayo po ay mag-i-start na ng ating second day dito sa Metro Manila. Once again, nandito pa rin kami sa Quezon City kasi dito talaga lahat yung kailangan naming asikasuhin ng aking ate. But first stop, Ongpin. What do I know about Ongpin? Let me search. Wala akong alam sa Ongpin, by the way. Ongpin Binondo. Ang dami nga palang nag-message sa atin. Ang dami nga palang nag-message sa atin, guys. I-shoutout ko lang muna saglit. Si Ma'am Julie Ann, maraming salamat. Sabi ni Ma'am, siya po ay magpapadala ng something for me and my sister. Thank you po, Ma'am. Maraming salamat. Then si Ma'am, is it Anita Ong? Ay, hindi. Ma'am, dito ka pala, Ma'am, sa may Tagig. Tapos, sino pa nga? May nag-message kanina na gusto niya daw magpadala ng something para kay Mayumi. Maraming salamat po. Hanapin ko muna yung name ni Ma'am na wala sa inbox ko. Pero, okay. We're going to Ongpin. Ongpin, Manila. So, what's in there? Ongpin Street is also known as the jewelry capital of the Philippines. Jewelry capital pala to ng Pilipinas. Ngayon ko lang nalaman. All along Ongpin, you will see various jewelry stores owned and operated by Binondo's Chinese residents. Okay. They sell watches, charms, and feng shui items, some of which cannot be found anywhere but Ongpin. Alam ko na bakit pupunta ang ate ko doon. Ate ko mahilig sa mga mga charms, mga charm bracelets, mga stones. Sobrang hilig niyan, halos lahat. Pero ganun pa din, single pa rin siya kahit 5 bracelet, love bracelet na yung suot niya. Ako sis, bigyan mo ako ng health and money bracelet. Number 1 ang health, dapat malaki yung bato ng health. Para so, sa gold business natin. Medyo traffic na. I'm hungry. Alas 9 na, hindi pa kami nakapag-breakfast. Doon na tayo maghahanap ng must-try food sa Ongpin, you guys. Samahan nyo kami. Let's go. Eternity later. Alright guys, ayan na yung ate ko. Manila Central University. Wow, ang luma na. Andito na kami, malapit na kami sa may Ongpin. So, ang target namin ng ate ko today is the Toho Pansiteria Antigua that opened since 1988, and maybe a good bakery kasi mahilig kami sa tinapay. So while my sister was busy planning, I posted kung saan magandang kumain dito sa may Ongpin, at may nagsabi sa akin, ma'am, sa may Toho pwede kayo dyan kasi it's actually the oldest restaurant dito sa Metro, dito sa Pilipinas. So, dito, bakit nga ba siya bakit siya naging famous? So, itong Toho Restaurant, guys, bukod sa 1988, nag-start na siyang mag-serve ng pagkain. This is believed na kinakainan ni Gat Jose Rizal lang naman at ni Andres Bonifacio. So, baka mamaya masapian tayo ni Dr. Jose Rizal pag kumain tayo doon. Pero, kapag bago daw siya pumasok sa Intramuros kung saan siya nag-aaral, kumakain siya dito. At si Andres Bonifacio, bago makipag-meeting sa mga staff niya sa Katipunan, kumakain din siya dito. So ngayon, bago kami magbenta ng kapatid ko, kakain din kami dito sa Toho Pansiteria Restaurant. So excited ako, sabi ko sa ate ko, hindi natin ito puntahan kasi oldest restaurant ng Pilipinas. So tara guys, samahan nyo kami. Let's go! Parang tuk-tuk te. Parang tuk-tuk din siya. Yan. So, traffic din konti ngayong umaga guys. Parang ang traffic namin parang 4 out of 10. Hindi naman ganun kasama. Moving traffic naman siya. Malapit na tayo eh. Oo nga no, kasi ang daming mga Chinese letters.
Chinese signages. Ganda ng mga lights. Oh. Gold shade lighting deco. Ay, 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 ay. Guys, andito na tayo sa Ongpin. Buksan lang namin ng ate ko ang ang aming GPS. Ayan. 4 minutes. Doon muna tayo diretso. Mamaya na lang. So, gumamit na ako guys ng ng selfie stick. Normally, hindi ako nagsi-selfie stick. Pero ngayon kasi, ayoko na masyadong malapit po sa bilugang mukha ko yung aking camera. At para makita naman ninyo yung itsura ng paligid natin. So once again, we are now at Ongpin, Binondo area. And the first thing na gagawin namin ng aking ate ay pupunta sa Toho Pansiteria Restaurant na nagbukas simula noong 1988 pa. So lakad lang tayo. Toho. Yes, yes, yes. Malapit na kami, guys. Yung ate ko kasi ang humahawak ng aming ng So buhay na buhay pa rin dito yung jeepney, guys. Ang hangin. Ingatan lang natin yung ating bag. Baka mawala yung aking 3 million pesos. 3 million. Baka mawala yung aking 300 pesos pang allowance na yung araw. Yung kanila palang motorsiklo dito parang tuk-tuk. O, diba guys, hindi ko kayo pinagdamot sa Binondo. Ganda ng panahon. Oh. Tsaka ang dami-daming street food. Ayan ang ate ko, oh. Pagilid tayo, guys. Baka mamaya maging kwento lang tayo dito sa Binondo. Princess Yiga. Last found at Binondo, Manila. Malapit na ba? Right, okay. Dito. Alright. Mga jaywalker pa. Jaywalking. Dito ba? Okay. Ayan na, nakita ko na. Nakita na namin. Excited ako. Sana tabihan tayo ni Dr. Jose Rizal dito. Ayan na, guys. We are here at Toho Pansiteria Antigua. Ayan. Mag-hi ka naman dyan. Hi! Good morning! Okay, pasok na tayo. Okay, guys. Yes, dine in. Alright, andito na tayo, guys. Let's go inside. So, this is how it looks like. Ayan. No pork, ha? Thank you. Okay. Yeah, let's go there.
So, imagine nyo, nabukas na siya ng 1988, pero syempre, with time, madami ng... sige. Okay, thank you. O, dito na lang kami, oh. Kasi dyan na lang may mirror. Marami na siyang renovations na nangyari. Doon, no, pa-picture tayo, the oldest restaurant in the Philippines. So, meron talagang nakasulat dito, guys. I'm going to show you. Basta, iwasan lang natin yung ibang tao. Pero, let me show you this one na sinulat talaga, nakasulat talaga siya. Ayan. The oldest restaurant in the Philippines. So, I'm here. So, 2 floor siya. Pero since maaga pa, wala pa namang tao. So, we're going to sit dito sa baba. And this is the iconic, nila, yung kanilang sign. Toho Pansiteria Antigua since 1888. Sinabi ko bang 1988, guys? Sorry, mali yun ha. 1888. So, my sister and I will take a few photos dito kasi baka mamaya ma-overwhelm kami, makalimutan na naman namin mag-picture. And update namin yung pamilya namin na nandito kami sa kinakainan ni Jose Rizal at Andres Bonifacio. Drinks water lang, thank you. Muslim kayo ma'am or vegetarian? Mas lang. Muslim. Thank you po. Sayang di matitikman ng special din. Kaya nga Anyway, yung special naman yan, beef satay. Special, ano yun dito? Usually, Cold cuts. pancit canton o corn cuts. Maraming na Corn cuts nag-order. kami. Cold cuts. Mga cuts na yung mga meat sa labas. Usually, may mga chicken din naman. Tulad ng Hainanese chicken, mga ginger roll. Okay. Sige. Okay naman yung pancit canton. Alright, perfect. Thank you. Okay, finally, andito na yung order natin, guys. So, first up, we ordered beef satay. Ito yung curry beef na tinatawag nila. So, this time, wala kaming rice ng ate ko kasi we have here our pansit lehachay. Tama ba yung pagka-remember ko sa pangalan? Pero, ito ay, ang bestseller din nila kasi dito sa may Taho. Ang bestseller din kasi nila dito sa may Toho ay mga pansit dishes nila. So, since yung iba, merong halong pork, dito lang tayo sa vegetables. So, this is how it looks like. Meron siyang pansit. Napaka-creamy ng sauce niya. As you can see, may mga gulay. Plus, may toppings tayo na tofu slices. So, this is very healthy. Meron na tayong protein, meron na tayong carb. And then for beef naman, this is how it looks like. Very, din siya, very creamy and thick. Ang lalaki ng slices ng beef. And for 300 pesos, I believe, this one is less than 300. And this one is 300 pesos. The serving is amazing. I believe this can feed like 3 to 4 people. Pero 2 lang kami ng ate ko. So, let's dig up you guys. Kain na tayo. Tikman muna natin yung kanilang beef. Ang name niya sa menu is curry, pero hindi siya lasang curry for me. Not my typical curry. It tastes like stir-fried beef. Malambot yung karne. Yung alat niya, enough lang. So I would say, okay, but not something that I would order again. But let's try etong ating pansit. Lapit na lang natin yung ating plato dahil medyo malapot. Sobrang lapot niya, guys. Let's get some tofu. Okay, try natin. Try muna natin yung pansit niya. Yung pansit niya is yung parang homemade.
Okay. Yung expectations ko is pansit na medyo dry. Pansit kanto na stir-fried. Pero hindi. Meron siyang sauce. At eto daw yung paborito ni Jose Rizal eh. Masarap. Sa menu nila, ang dami-daming options, guys. So, if you ever come here, marami kayong pagpipilian. My sister and I don't want to order a lot, so eto lang yung kakainin namin. Let us have our breakfast muna and then we'll take you guys with us sa ating stop number 2. Okay, natapos na din kami ng aking ate guys sa breakfast namin na medyo mabigat and time check natin 10:43 na ng umaga. Parang papunta na to ng lunch, baka mamaya matagal kaming gutumin for lunch. So at least makakapag-enjoy kami na mag-ikot-ikot dito sa may Ongpin area na puno yung aming sikmura. And nag-enjoy ka ba sa breakfast? Mag-rate ka nga. Goods. Hi! Good afternoon. Ay, hindi. Morning pa pala. Sobrang sarap. Hindi naman ganun talaga na kasi nga bago sa panlasa namin. But for me, pasado siya. Pasado. Yes, especially the pancit canton. Must try talaga siya. Chinese. And i-request, kung mahilig kayo sa garlic chili, i-request nyo na damihan. Dahil naubos ko yung garlic chili ko dito. So, finally, natapos eto sa aming to do ngayong umaga. I would say busog na ako guys and lately kasi tinitrain ko yung sarili ko na hindi masyadong magpabusog. Kasi merong level, for me, merong level ng pagkabusog eh. Merong yung busog na tama lang, yung talagang ma-feel mo na you are full sa first level ng tiyan mo. Merong yung ikalawang level na parang mabigat, hindi ka makahinga. Kailangan mong tanggalin yung botones ng pantalon mo or luagan yung suot mo kasi medyo mabigat sa tiyan at nakakalaki talaga siya ng tiyan. And yung third level ng busog is parang yung natatai ka na. So, dun lang tayo sa first level. Dun ko laging tinitrain yung sarili ko na pag naabot ko na yung point na yon, I will stop eating. Kahapon kasi, nasa level 2 na yung pagkabusog ko kasi may bayad guys kapag madaming naiwan sa table na sobra. Basta mga unlimited food. Pero dito naman, meron kaming sobra pero konti lang and my sister is asking me na ubusin ko kaso ayokong pumunta dun sa second level. Okay na ako sa first level. So tara na guys, ang total bill na nabayaran namin is 640 pesos. Sa 640 pesos, busog na kaming pareho. We got 2 dishes, yung pansit na merong gulay at yung satay beef. Then, we did not order anything else except for 1 can of Coca-Cola, pampawala lang ng umay. Sa water naman, service water lang. Hindi na kami nag-order ng mineral water. So, 640 pesos, cha-ching! Lumipad ng 1 oras, guys. Okay, let's go na kasi marami pa kaming gagawin. We'll see you more on today's episode. Alright guys, alis na kami. Bye, Toho Pansiteria Antigua. Kalimutan ko palang kumuha ng video. Ang bilis naman ng ate ko maglakad. So ganito tayo magdala ng bag. Kasi prevention is better than cure. Baka mamaya maghanap tayo ng gamit natin kasi wala pala dito. I'm not saying anything guys, pero like I said, prevention is better than cure. Okay, so we are going to walk back sa may mga gold area na and charm, bracelets, stones and everything. Yung aking ate ready na sa kanyang gagawin. So I believe magsistay kami dito ng hanggang alas 12. Ako, hindi naman talaga ako nag-aano ng mga gold at saka charms. Pabenta natin yan.
Pero, we shall see. And, ang gusto ko is yung chestnut. Kasi merong benta na chestnut kanina. I will buy that. Then, baka kami ay susunod pupuntahan namin is yung BGC. Inshallah, kung makaabot tayo dun. Of course, gamit ko yung bag ni Maring Sara Pedun. Lagi kong dala to kapag mga ganitong klaseng travel. Oo. Maring Sara Pedun made this one. Nice daw, sabi ng ate ko. This is chitenge. Hindi sila po dito po sila magpatahi ato, no? Yes. Pero kasi may foam siya sa loob. May foam siya sa loob. So, parang ano siya, hindi siya manipis na tote bag. I love it. To my dear friend, Sara Pedun, I miss you. I love you. You know how much you mean to me. And thank you so much for this gift. Your friendship is always with me. And dahan-dahan lang tayo, guys, kasi medyo busy na yung kalsada dito, no? Tara. Uso din pala dito, guys, yung mga supot-supot na mga ulam na binibenta. Yes, ma'am. Pasok. Okay, so nandito na tayo sa Ongpin area kung saan sunod-sunod na yung mga tindahan ng mga jewelries, mga golds, mga charms, mga stones. Tingnan natin kung mabubudol ba yung ate ko ngayong araw, guys. Pero pumasok na siya sa store number 1. Ayan. Bawal daw akong tumambay. So dito lang ako sa loob kasi tambay ako. Wala akong profession. Ayan na, guys. Okay. Diretso na ka dito na lang sa area Manila. So, etong video na to, guys, para sa mga nakakamiss ng Manila. Ganito na itsura niya ngayon. Pero nasa Ongpin tayo. Wait lang, hanap muna tayo ng Cebuana pera padala. Imagine nyo, alas 10 pa lang ng umaga ha, pero ang dami na talagang tao. Tsaka if you want to buy etong mga pampaswerte ng mga Chinese pampaswerte, charm, tsaka sa bahay, marami din dito. Ayan. Oh. 'Di ba, guys? Umabot tayo ng Ongpin. Cebuana, Cebuana, nasaan ka? Ay, sorry po. Hanapin natin ang Cebuana. Sa may dulo daw eh. So, iniwan ko muna yung ate ko kasi titingin daw siya ng mga stones. Para naman hindi siya ma-pressure. At hindi din ako ma-pressure sa kanya. Wait lang. Galingan natin yung ating mga mata. A few moments later. Buti pa ang mangga dito, 100 pesos ang kilo. Sa amin sa Jensen, 160. Mas mura pa pala dito yung prutas. Dito tayo, nakita ko na si Cebuana, guys. Tara. Saan na ba yun? Cebuana. Eto, yay! Eternity later. Okay, so nakita ko dito, guys, ang hinahanap natin na chestnut. Bibili lang tayo. Magkano po? 400 po isang kilo. 100, 140. 200. 200 kalahati. Saan dito bagong luto? Parehas lang yan kanina po. Okay, sige. Ilan po? Isang kilo. Ano lang, 1/4 lang. 100. Oo, 100 pesos lang muna. So, nakahanap tayo, guys. Meron sila dito. Ayan. Yes. So, 100 pesos lang muna kasi 400 pesos pala yung kilo. Okay pa yan. Wow. Mabuti nakahanap tayo ng upuan dito, guys. Kasi napagod na, nahilo ako kakaikot sabay ng aking ate. Dahil ito palang Ongpin area, this is the jewelry capital of the Philippines. So my sister is taking advantage sa fact at sa time na nandito kami. So right now, nagpupunta siya sa mga tindahan-tindahan at nagtatanong-tanong about gold. Kasi nga, nagbibenta din kami ng 18 karat Saudi gold. So habang siya ay busy sa pag-iisip ng aming negosyo, hindi ko na muna gagamitin yung utak ko. Ako muna yung kakain ng walnut. Kasi pagdating sa details ng negosyo, mas maraming alam yung ate ko pagdating sa details ng gold kasi hindi naman talaga ako mahilig. Pero gusto ko yung pagbebenta niyan. Natutunan ko din yan galing sa kanila. Pero yung pagbibili-bili ng maramihan, mga ganun, hindi ako marunong. Kaya si ate na bahala dyan. Ako muna yung magpapahinga dito sa gilid habang inaantay ko siyang matapos at waiting for lunch. Kain lang talaga yung ambag ko ngayong araw sa kanya. Hindi ko kasi talaga to area eh.
Pero at 10 o'clock ng umaga, busy naman pero hindi masyadong busy. Mag-e-enjoy ka pa kakalakad, kakatingin-tingin. Pero may mga tindahan na hindi pumapayag na mabidyohan yung mga products nila. Meron din naman mga tindahan na open for video. Kahit naman siguro for personal, pwedeng bumili dito. Kaso, yun nga, pang 500 pesos pataas yung mga binibenta. 514 karat, yun, ano na siya, hindi na siya naglulubad, guys. Pero, maganda pa din siya tingnan. So, kung gusto mong pasalubong, pwede dito. Pagdating naman sa, 18 karat, merong 2,000 pesos pataas naman. Wala kain na yung budget natin dala Tingin-tingin lang tayo, guys. Okay. Busy pa si ate ko, guys. So, dito muna tayo. Tamang-tama may nagbebenta ng inumin. Bibili tayo ng mango grahams na drink. Parang ang sarap niya, guys. May mangga, may grahams, may fresh fruit. Ayan, may gatas pa. Wow. Ayan na lang po. Grahams ulit. Dito lang to, guys, sa Ongpin area. Wow! Saan ka dyan? 35 pesos lang. Sabi ko sa inyo, mga OFW. Sabi nila, bakit daw uuwi ng Pilipinas? Anong meron? Eto meron. Masarap. Mura. Salamat po. Habang busy yung ate ko pag nanegosyo, busy din ako sa pagkain. Dito lang tayo sa gilid at enjoy natin itong ating mango graham dessert. Guys, 2 oras na tayo dito. Hindi pa tapos yung ate ko pumili. Ganun po talaga yung aking kapatid kapag pumipili ng alahas. Ang tagal. So, niremind ko na siya sa oras. Sabi ko sa kanya, sis, naabutan na tayo ng dito. Alas 4. Andito pa rin tayo sa isang lugar. Kasi na-overwhelm siya sa design ng mga alahas ba, mga gold. Mahilig kasi siya sa ganyan. At saka other than that, she believes na napakagandang napakagandang investment. At saka doon niya nilalagay yung savings niya para hindi siya bumababa ba. Nag-appreciate talaga yung value. Kaya sa mga gustong mag-save at ayaw mag-save sa bangko, I do suggest bumili kayo pero make sure na hindi scammer yung ninyo yung binibilhan ninyo. So dapat ngayon magbabiyahe na kami papuntang BGC pero hindi pa siya tapos. So ako muna ay maghahanap-hanap dito ng pwede kong kainin. Sa pagkain na ako natutuwa, guys Wait lang, mag-ikot tayo ng konti dito. So, dito pa rin tayo sa Ongpin area. Ayan. Maglakad nga tayo dito banda. Kasi parang matagal pa siya hindi pa siya natatapos. Message yung kapatid ko, sabi niya mag-ingat daw ako sa snatcher. Kasi marami daw snatcher. Sobrang ingat ko na nga, ginawa ko ng kwintas yung bag ko. Tingnan nyo, guys. May nakita ako dito kanina kumakain ng masarap na tinapay Saan ba yun? Naghahanap din ako ng ibibigay ko kay Calvi at kay Chico. Wow, kikiam. Wala akong nakita, guys. Matamis na mangga, 60 lang ang kilo. Ang sarap. Wala akong nakita, sa bibili na lang ako ng gulaman. May inom na gulaman. Re-remind ko na naman yung ate ko na late na, kailangan na namin umalis. O traffic na, guys. Matamis? Sige. Yan 55 pesos. 25.45. Ay, 25.45 pala, sorry. 40 lang. Oo. Anong sausawan meron? Asin lang? Sige, lagyan mo ng konti. Akala ko na. Salamat. Wait lang. Kuha muna tayong bayad. Kuha muna tayong bayad, guys. Guys, ang dami palang bato, guys. May bato para sa health, may bato para sa wealth, may bato para sa love. Pero merong bato na para sa everything.
So wala naman tayong pera, dun tayo sa bato for everything. Sana naman talaga ay mag-work na to sa buhay natin. Anyway, titingnan natin guys. I-update ko kayo ha kung may pagbabago. Malay mo mamaya. Ang ganda ng box niya. Alright, finally guys, after 2 weeks, nakapili na rin yung ate ko ng bracelet na charm. So ang napili niya ay charm. Anong tawag mo dun ate? Charm for everything? All around. Piyaw bracelet. Piyaw bracelet para sa lahat ng aspeto ng buhay. So bumili na yung ate ko, naka-decide na siya. And this is for very special someone na mahal ng aking ate. Sana all. Ako talaga, nagsama kami niyan, wala yung regalo sa akin. Kasi sabi niya, hindi na daw mag-work sa akin yung mga charm guys. Naging ano na daw ako, naging reyna na tayo ng kamalasan. Kamalasan sa pag-ibig. Pero ay hindi pa pala siya tapos, anong oras na. Naabuso niyang kabaitan ko guys. Pero anyway, nabudol yung ate ko. Meron kaming stock sa aming gold na heart papuso. So eto guys, available na po ito sa aming tindahan. If you see this one, very limited lang to na nakita ko ngayong araw. Minodel ko na para sa inyo, huwag kayong mag-alala. Pero ganyan ang itsura niya guys. Eto sa dami ng puso na to, baka imposible na hindi tayo magka-love-life nito guys ha. Guys, so PM na. Tara na te. Sabi ko gusto kong sumakay sa barko dun sa kanal.